Mas nagkaroon pa ng komento ang ating Vice Presidente noong inilabas na po nung Mayo 1 yung 20 pesos na bigas. O ngayon kalat na sa Pilipinas. 'Di ba? Mas binatikos niya pa 'yon. Oh. Mas binatikos pa ni Inday Sara Duterte yung 20 pesos na bigas na para panghayop daw po. Samantalang ang produkto pong iyon ay galing po sa mismong kapwa natin Pilipino na mga magsasaka ho. Di po ba, mga bossing? Oh. Halata sila. Di ba? Yung panahon nila, wala, sunod-sunuran tayo. Kaya nga po ang sabi ni Commodore J. Tariela, mag-ingat tayo sa 2028 election. Kung gusto nyong mapanatili na ganito at sila ang lumuluhod sa atin at sila ang nakikipag-ayos sa atin, bumoto tayo ng mga kandidato na hindi pro-China. Di po ba? Yung magtutuloy nitong inumpisahan po ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Alam nyo na, kilala nyo na yung mga pro-China eh. Hindi po ba yung mga hindi makapagsalita, naku, yari tayo kapag kayo ang nanalo. Kung malulusutan po yung kung malulusutan po ang impeachment, mga boss chief amo sir. Pero kung hindi po malusutan, ay kawawi. No? Ay yari. Wala eh. Halata po silang masyado. Tutulong pa si Pulong Duterte. Hindi po trabaho ng Vice Presidente ang magkomento tungkol sa West Philippine Sea. Yari na. Baka yung sinasabi ho natin, mga kababayan, na dati po, sinasabi natin na dati po, nako, yung mga tarpaulin na pagkalaki-laki, pagkahaba-haba na province of China, ang Pilipinas, baka mangyari po yun 2028 pag hindi po tayo umayos ng iboboto natin. Pero tingin ko naman, majority ng mamamayang Pilipino alam na. 'Di ba? Alam na kung sino yung mga kandidato na yun. O di po ba? O alisin ko na ho to. Mag-happy-happy muna tayo, mga kababayan. Masyadong maiinit yung mga susunod na tatalakayin natin eh. O, gusto nyo po ba ng barbecue? Sino kumakain dito ng baboy? O, sino kumakain dito ng barbecue, inihaw na baboy? Oh! Wow! Si Robin Padilla. Ito napapansin ko ho dito mga kababayan, mga kapatid, mga Seresa Force. Oh. Napapansin ko kay Robin Padilla, mga bossing, Marijo. Kapag ka nakukuhanan ito, no? Puro kain. Puro kain, no? Kay Roque naman ho, mga kababayan, pag nakikita ko naman si Roque, tapos sa iba't ibang mga balita, lahat po ng kanyang litrato nakabuka po yung bunganga. No? Dito naman kay Robin Padilla, puro kain naman. Sa Senado, pag nasa Senado, sasandal ng konti na ganyan, hihimas ng balbas, tapos chichicha na, no? Kala mo yung nasa beer house. siguro patayin mo yung ilaw ng Senado, mga kababayan. Patayin mo yung ilaw doon sa Senado, tapos nandoon nakaupo si Robin Padilla. O, di ba? Nandoon si Robin Padilla, mga kababayan. Sabay ilalagay mo si Pulong. Di ba? Sa gitna. Pulong Duterte, may kasayaw, patay sindi ilaw. Yari na. Oh. Yung mga kilusan ho nila, mga bossing. Sabi dito nung nag-post, no? Sandali nga, hindi ko makakita eh. Tawad talaga si Boy Lamon. Di ba bawal kumain ng baboy ang mga Muslim? Baka hindi mapigilan. Hindi, baka naman sabihin nila, hindi po, chicken po yan. Oh. Di ba? May lamunan. Pag may lamunan, nandiyan si Robin Padilla. Mga kababayan. Ano po?
Pagdating naman po sa Senado, mga boss pa mo, sir, hindi natin maintindihan kung ano talaga ang gusto ni Robin Padilla. No? Merong mga ipinapasang bill, may gustong ipasang bill, anti-dynasty bill. Tapos, pabor na pabor doon sa 3 Duterte daw ko. Ang dapat, okay, nasa Senado. Ano ba yun? Ang gulo ho, mga kababayan. Eto, meron tayong kinakaharap na problema po sa West Philippine Sea. Aba, gusto pang dumayo ng problema, yung nasa Gaza daw po. Sabi ko, Diyos ko po, ang daming problema ng Pilipinas. Kung ang pinag-uusapan teritoryo, eto, may problema tayo sa West Philippine Sea. Bakit hindi muna yun yung asikasuhin? Di po ba? Isa sa dahilan ng mga natalo na mga artista, mga kababayan, ay si Robin Padilla po. Maniwala kayo. No? Nung nakita nila yung idol nila o ako, isa ako sa bumoto kay Robin Padilla, sabi ko, ay naku, hindi ko na nga iboboto ko. Hindi na ako boboto ng artista. Ayoko na sa mga artista. Hindi naman po lahat. No? Pero kalimitan po, nababasa na natin yung ano nila eh. Estilo ho nila, mga bossing eh. Style ho nila eh yung tipo bang kapag ka yung kanilang kapag ka ho yung kanilang ano tawag dito? Pag yung kanilang karera sa pelikula ay lumalamlam na po, bumababa na po, mga kababayan. Expect mo ang unang pupuntahan niyang mga yan, tumakbo sa posisyon. Ang mga niyan, ang mga dahilan niyan, mga bossing, alam nyo kung ano? Kilala ko eh. No? Artista ako. Advantage ko na yon. Pero tanungin mo ang mga plataforma. Wala hong masasabing plataforma. Si Kuya Will. Diba? Tumakbo ng walang plataforma. Kaya wala din pong narating. Plataforma, mga kababayan. No? Diyan po nagsisimula lahat. Plataforma po, diyan po nagsisimula lahat. Kukumbinsihin mo yung sarili mo, ano ba itutulong ko sa bayan? No? Meron ba akong maitutulong sa bayan? Meron ba akong plataforma de gobyerno na makakapagpaangat sa Pilipinas? Ganun yun eh. Oo, meron. Isusulong ko ito. Hindi, umpisa mong kinumbinsi yung sarili mo. Di ba? Umpisa mong kinumbinsi yung sarili mo. Ngayon, kukumbinsihin mo naman mga kababayan, yung mga kapwa natin Pilipino na iboto ka. Ito ang plataforma de gobyerno ko. No? Kaya iboto nyo ako. Yung kay Kuya Will, wala. Nangyari. Di po ba? Kailan kaya ngayon? Ang tanong, kailan kaya uuwi sila Robin Padilla? Mukhang ang Senado ready na po. Kailangan po kayo doon. Naku po, kayo ang aabangan namin doon, Mr. Senator. No?